Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Manila Toys, kamusta po kayo? Naku, nami-miss ko po kayo mga kababayan. Medyo dami ko lang inasikaso. At eto, balik po tayo dito sa ating update dito sa ating paboritong noontime show, Eat Bulaga. Eto mga kababayan, dito po sa Nielsen Utam TV ratings. Simula po March 9 hanggang March 15 ay tuloy-tuloy pong nag-number 1 etong Eat Bulaga mga kababayan. So ito po ay base sa Nielsen Utam TV ratings. Ito pong nasa ating screen, ito po yung ratings ng March 9, araw po ng Sabado. At dito makikita natin na ang Eat Bulaga ay may 4.3% at ito namang Eat Showtime ay may 3.8%. So ayan mga kababayan, nanalo po ang Eat Bulaga sa TV ratings noong Sabado. Ngayon puntahan natin yung syempre Sabado, Linggo, Lunes. Tingnan natin yung ratings ng Lunes. Alright, eto. Ito na po yung ratings ng Lunes, March 11, 2024, Nielsen Utam TV ratings. Ang Itbulaga po, naku, nakaungos ng grabe, 0.1%. Ha? Etong Itbulaga ay wagi pa rin. Bagamat maliit lang ang distansya o ang lamang, panalo pa rin yan. A win is a win. Yan mga kababayan, kahit 0.1%, kahit 0.05% pa yan, lamang pa rin at ito ay tagumpay pa rin dito sa TBJ. So, nung Lunes po, March 11, 4.1% sa Itbulaga at sa Showtime naman ay 4.0. O, dako tayo sa Martes, Tuesday, March 12. Ito mga kababayan, araw na Martes, Nielsen Utam TV ratings. Ito pong Itbulaga ay nakakuha ng 3.9%. Habang itong kanilang talagang dikdikang katunggali na It's Showtime ay may 3.6%. So lamang po ang Itbulaga ng 0.3%. Alright, so dako tayo March 13. Ayan mga kababayan, ako, panalo pa rin ang Itbulaga. At lamang pa rin po ng 0.3% laban dito sa katunggaling It's Showtime. So ito po ang inilabas ng March 13, 2024, araw po ng Miyerkules. So March 14. Ayan, ito naman March 14, 2024, araw po ng Huwebes. Ayan mga kababayan, wagi na naman ang Itbulaga. So grabe sunod-sunod na. Kasi kung matatandaan ninyo, March 1 and 2, nanguna po ang It's Showtime. Kala nga natin magtutuloy-tuloy na kasi ang ganda ng simula ng It's Showtime 1 and 2, March 1 and 2, sila panalo Pero pagkatapos nun, wala na. Wala na mga kababayan, talagang pumataw na itong Itbulaga. At hanggang ngayon mga kababayan, sunod-sunod simula nung Sabado hanggang itong linggong ito, itong week na ito, araw ng Huwebes, March 14, lamang po ang Itbulaga, 4.1 against 3.5 ng It's Showtime. Alright, so March 15, araw po ng ng Biyernes. Wala na. Hindi pa pala nilalabas. Sorry. So, ito ang pinakahuling TV ratings base sa Nielsen Utam. At sunod-sunod Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So, 5 araw po na sunod-sunod ay wagi po itong Eat Bulaga ng TBJ dyan sa TV5 at sa RPTV. Laban po dito sa It's Showtime na napapanood naman sa Kapamilya Channel A2Z at GTV. So ayun mga kababayan, at ito meron tayong balita. Ito raw It's Showtime mga kababayan ay lilipat po sa GMA. Alright, kasi di ba wala na yung tahanan pinasara Talagang natuluyan Talagang nagsara na So ngayon, bakante po ang slot para sa tanghali dyan po sa GMA. At ang bali-balita mga kababayan, ito pong It's Showtime ang ililipat po sa noontime slot dyan po sa GMA. At hindi natin alam kung ano yung ipapalit sa GTV. So hindi natin alam. Pero ang mangyayari mga kababayan ay TikTok lock at pagkatapos nun ay It's Showtime. Kung hindi ako nagkakamali. Basta ang sigurado lang, itong ang It's Showtime ang tatapat muli dito pa rin sa Eat Bulaga. Dyan po sa TV5 at dyan po sa RPTV. So yan po yung ginagawa, balak po nilang gawin. Hindi natin alam kung kailan yan may implement, kailan natin mapapanood dyan. Pero yun po yung umuugong na balita.
At ito naman mga kababayan, ito naman yung sa parte ng Itbulaga. Eh alam niyo naman ang TV5 hindi magpapatalo yan eh. Hindi magpapatalo 'to mga kababayan eh. Ito yan nasa ating screen. Ito pong TV5 mga kababayan, eh merong sariling galaw o move. Kung etong GMA ay gumagalaw, no, para alam niyo na, kasi pag pataasan na sa ratings ang labanan diyan eh. So itong move nila to grab its showtime, eh ito na mga TV5 naman, ito yung kanilang counter. So kung baka sumuntok si GMA, kinounter agad. Sumuntok ito si GMA, eh mukhang nakita agad ni MVP yung suntok. Eh ang ginawa, kinounter. O ano ngayon yung counter? Ito mangyayari mga kababayan. Ito raw si Willie Revillame ay sasama na sa TV5. Kasi meron ng financer si Willie Revillame. Meron ng tumutulong sa kanya na bilyonaryo mga kababayan. Yung nga yung bumili ng kanyang yate at yung bumili ng kanyang mansyon diyan sa Tagaytay. Yung Tagaytay mansion ni Willie Revillame at yung kanyang yate. At kasabay nun, ito nga, meron silang parang collaboration. At time ngayon ng mamumuhunan at magtutuloy-tuloy muli. Makikita uli sa ere, itong kanyang Wawawi. O hindi natin alam kung ano title, Wawawin ba yan o Wawawi. Basta, ayan yung programa ni Willie Revillame. Diyan sa dati saan ba yun? Iba't ibang channel na rin eh. Nalipat siya sa All TV na minalas eh. Okay na dati sa GMA eh. Kaya di ba bali-balita, mapupunta sa GMA, kukunin ng GMA pero parang hindi ata nag-push through at parang wala na ata talagang balak ang GMA na muling kunin si Willie Revillame. At ngayon, ito nangyayari mga kababayan. Nag-meeting na si Willie Revillame kasama itong si MVP at yung mga pamunuan ng TV5. Ito mga kababayan, meron nga tayong litrato eh. Yan tingnan nyo sa ating screen. Ayan mga kababayan. Billionaire. Ito. Mamaya natin pag-usapan to kasi question pa to eh. Kung ito bang Wawawi ay papayag ng back-to-back with Itbulaga. Ibig sabihin, after ng Itbulaga, ay yun na, ipalalabas itong Wawawi. So mamaya pag-usapan natin yan. Ito muna. Ito po kasing si Atty. Buko mga kababayan. Alam niyo naman na si Atty. Buko, ito yung abogado. Kasama po yan sa mga abogado ng TVJ. Laban po din sa Tape Incorporated. Siya po ay isang abogado dyan sa anong law office ba ito? Divina Law Office. At ayan mga kababayan, may litrato sila. Si Willie Revillame at itong mga opisyalis ng TV5. Billionaire Manny V. Pangilinan's TV5 is strengthening its hold on midday television ratings by bringing back Willie Revillame and slotting him back-to-back with Tito Vic and Joey's Itbulaga. Mukhang sure ball na. Mukhang sigurado na pala to, it's mga kababayan. Back-to-back na. Una muna, Itbulaga at pagkatapos, etong Willie Revillame, etong kanyang Wawawi. Wawawi o Wawawi na, hindi pa natin alam kung ano nga magiging titulo. Kasi nung Biyernes na mga kababayan, Biyernes kahapon, itong si Revillame ay nakipag-meeting dyan sa Mandaluyong with Media Quest and Signal President Jane Basas at kay TV5 President Guido Zabaliero. Alright, Media Quest CFO, Chief Finance Officer John Andal, and Signal VP for Channel and Content, Siena Olasco. Nakipag-meeting sila. Ano bang pinag-meetingan dyan? Ito naman si Revillame ay kasama ni abogado ni Attorney Enrique Buco de la Cruz of the Divina Law Office. Na siya nga nagrepresenta sa TVJ doon sa kanilang matagumpay na court case. Kaya nga nila na-regain itong control ng kanilang creation, ito pong Itbulaga. At ito mga kababayan, ito hindi pa po nangyayari pero according to Bubbler, yung kanilang according to their source at kung dun sa kanilang petmalong source, yung sa kanilang bubuit.
Ito raw si Revillame ay expected to sign the contract with TV5 to co-produce. Co-producer sila, mga kababayan, a variety game show on the 2:30 p.m. to 4:30 p.m. slot. Yun po yung slot after ng Itbulaga kasi ang Itbulaga 12 hanggang 2:30. So 2:30 to 4:30 ang variety show na in-expect natin na pipirmahan ni Willie Villame ang kontrata with TV5. Ito po ay co-produced. Ibig sabihin producer din itong grupo ni Willie Villame. TV5 hopes to dominate the entire midday programming starting with the long-running noontime show, Itbulaga. So ito raw ay magmamarka ng pagbabalik ni Revillame dito sa TV5 na naging kanyang mother station pagkatapos siyang umalis sa ABS-CBN noong 2010 at bago siya pumunta sa GMA noong 2015. Ito raw move o strategic move ni Pangilinan. Ito ay response dito sa GMA Network's rumored plan to ABS-CBN's It's Showtime as its flagship midday program after axing tahanang pinakamasaya, the ill-fated show of Tape Incorporated. Grabe naman itong bilyonaryo. Talagang ill-fated show of Tape Incorporated. TV5 previously had its Showtime, di ba? Dati pa naman nandun ang Showtime sa TV5 eh. Di ba? Airing during its noontime slot until Pangilinan convinced TVJ to come to his network. So nung dumating itong TVJ, inalis itong It's Showtime at balak sanang i-move ng ibang oras pero mas pinili ng It's Showtime na lumipat sa GTV at doon na lang sila magpatuloy ng kanilang programa sa noontime kasi wala nang noontime sa TV5 kinuha na ng Itbulaga ng TVJ. So itong It's Showtime doon na lang sa GTV. Bakante kasi yung noontime slot doon. So although TV5 suggested moving It's Showtime to the afternoon sinuggest lang naman na baka pwede kayo sa afternoon, yun nga, lumipad na lang yung ABS-CBN at nirelocate itong kanilang show dyan sa affiliate channel ng GMA, itong GTV, para manatili pa rin naman sa prime noontime position. So yun mga kababayan yung nangyari at ito nga yung picture ni Attorney Buko. Ayan mga kababayan. Meron pang Ito yan ito pa yung post ni sa Instagram ni Attorney Buko. Ayan TV5 Media Center. Tapos may pa-approve. Wawawi, wawawi. Sabi ni MJ Marfori, nilahat mo na attorney. Matindi ka talaga attorney. Kasi alam niyo naman, itong si Attorney Buko at itong Divina Law Office, o yung mga lawyers dyan, talaga na mga tagumpay, mga kababayan. Tagumpay na naipagtanggol o nailaban itong Itbulaga laban dito sa kanilang katunggali na Tape Incorporated, itong tahanang pinakamasaya nung mga alam nyo, daming mga kaso dyan eh. Pero sunod-sunod itong mga kasong ito, wala pang napapanulunan itong tape kahit isa. Di ba wala pa na yung OLADS eh. So, nako, ayan yan po ang nangyayari. Kaya naman congratulations congratulations in advance dito sa TV5. Matinding labanan nito mga kababayan. Yung It's Showtime lilipat sa sa GMA from GTV at pagkatapos nun ito katapat na naman yung Itbulaga at after nung 2:30 ito na bigyan ng jacket dyan. So yan ang mapapanood ng mga Dabber Cats, mga kapatid dyan po sa TV5. Ito pong dalawang magkasunod na show back to back mga kababayan. Itbulaga at ang programa ni Willie Revillame. Alright, so yun lang mga kababayan, tutok-tutok lang sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.